ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa, maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar, sa Beverly Hills Police Department, para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be," up to the word Miro. Yan po ay dinagdag lamang. Good afternoon, Yusek. Last July 12, the country commemorated 9 years of the arbitral ruling on the West Philippine Sea favoring the Philippines. The Chinese Foreign Ministry again refused to recognize this and remarked that the arbitral decision is nothing but a piece of waste paper and fundamentally flawed with obvious mistakes. What is the palace's take on this? Parang nadinig na po natin yan nung nakaraan pa, na ang sinasabing arbitral award ay isang papel na dapat lamang ibasura. Hindi po ganyan ang paningin at pananaw ng kasalukuyang administrasyon. Nagsalita na po si Secretary Tess Lazaro
Nagsalita na rin po si Secretary Gibo Chodoro, pati na po si Secretary Anyo. Isang tagumpay po na mapaalam sa buong mundo kung ano ang ipinaglalaban natin at kung ano ang para sa Pilipinas at para sa taong bayan. Muli, ang Pangulo hindi isusuko ang soberenya, ang karapatan ng bansa at ng taong bayan, kahit kanino pa man. Follow up lang po, Yusek. What would the palace like to convey to the countries who continue to stand by the Philippines with regard to the issue on the WPS? Muli, tayo ay lahat Pilipino. Dapat po tayo ay nagkakaisang ipaglaban kung anong meron tayo. Manatili po tayo maging pro-Philippines, makabansa, makabayan. Huwag natin tularan ng iba na not pro any country. Thank you. Yusek, magandang hapon. Just to follow up on Tantoco case, I would like to reiterate that Senator Amy Marcos issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need for this? Are you going to heed to this call? Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan dito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Pero how's the First Lady, Yusek? Walang, okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po ayaw niya sana ito nang lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Chris Jose Remate. Good afternoon, ma'am. Ma'am, tumaas po yung trust rating ng Pangulo nung May 38%, ngayon June 48%. Ano po yung nakita nating factor of factors na nakatulong para po tumaas yung trust rating ng Pangulo despite po ng political noise at pamumulitika laban sa kanya at sa administration po? Oo nga no, kahit na sobrang panggigiba sa kanya ng mga obstructionist na ito na walang magawa kundi manira na manira at hindi makita magagandang trabaho ng Pangulo. Sa ating palagay, yung mga taong mga respondents dito na siyang naging parte ng survey na ito ay nakita nila kung ano ba ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon. Pero tulad po na sinabi natin, masaya naman na nakikita na po ng taong bayan ang ginagawa ng administrasyon. Pero muli, uulitin po natin, ang numero po ay hindi po magiging factor para sa Pangulo na magpakampante. Dahil kahit ano pa pong numero ang lumabas sa survey, tuloy-tuloy lang po ang ating Pangulo at ang administrasyon na to na magsilbi at magtrabaho. So ma'am, parang sinasabi niyo po na numbers lang naman ito po. Kasi ma'am, si VP Sara po, 61% ang trust rating niya. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit doon sa trust rating ng... Wala po kami gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Trabaho lang ng trabaho. Thank you po. Sunod po, Chloe Hufana, Business World. Hi, Yusek. Updates naman po sa upcoming Washington trip ni PBBM. Sino-sino po yung mga imi-meet niyang mga community and 3 days, 4 days lang po ba siya doon or balak niya pa pong lumipad sa ibang part ng US? Okay, sa ngayon po, hindi po natin mabibigay yung detalye pero pagdating po niya, ibibigay po namin ng report. After Yun naman po talaga ang dapat. Kapag kayo nagbabiyahe, ibibigay namin ng report kung anong dapat na i-report para sa taong bayan. So, after na po ng trip niya yung updates? Yes, opo. Thank you, sir. Asahan niyo po na magre-report siya. So, may we know, ma'am, kung ano ba ang magiging tema ng SONA ni Presidente, kung mayroon na po bang, kung siya na mismo yung gumagawa ng kanyang magiging speech, or ano po ba yung iba pang mga detalye ng SONA niya?
Sa ngayon po muli at hindi pa rin po ako nabibigyan ng anong detalye, pero ito po ay piniprepare na po ng Pangulo. Siya po mismo ang nag-aaral at kung ano kanyang isisiwalat at i-report sa SONA. At kapag po nabigyan ko po kayo, kahit hindi nyo na po ako tanungin, ilalagay ko po agad sa press briefing natin. Thank you po. Last question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, quick follow-up lang dun sa tanto ko. Are legal actions being contemplated, lalo na dun sa mga nagpakalat nitong fake na police report, especially that this concern the First Lady po? Pag-aaralan po yan. Mukhang napapanahon po, pero pag-aaralan po. Hindi po dapat manatiling ganito na dahil isang journalist o isang parte ng media nagsasabi ng kasinungalingan at maaaring paniwalaan ng mga kapwa natin Pilipino. So nakakalungkot po yun. At medyo nakakahiya. Okay. Para sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, sang-ayon sa paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na ipinaglalaban ng pamahalaan ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng diplomacy, capability, building international partnerships, at mapayapang pamamaraan. Patuloy din na hinihikayat ng Marcos administration ang taumbayan na suportahan ang gobyerno upang igiit ang 2016 South China Sea Arbitral Award bilang pundasyon ng national sovereignty. Sa Pulse Asia Survey na ginawa noong June 26 hanggang June 30, 73% ng mga Pinoy ang gustong ipagpatuloy ng pamahalaan ang sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasalukuyang ginugunita ng bansa ang 9th anniversary ng Arbitral Award, patunay na nagpapatuloy na commitment ng Pilipinas sa rule of law at sa UN Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Ang nasabing award ay nagpawalang bisa sa historic rights at 9-9 ng claims ng China. Isang kumpirmasyon sa sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zones sa bansa. Nilinaw din dito ang maritime status ng ilang mga features sa South China Sea at nakukundi na sa panggugulo sa mga Filipino vessels at environmental destruction na dulot ng pagbuo ng mga artificial island. Naninindigan ang Marcos administration na nanatiling legally binding at nagsisilbing cornerstone ng international maritime law ang arbitral ruling na siya ring nagsilbing gabay sa national policy, kabilang na ang Philippine Maritime Zones Act at nagpapalakas sa legal at operational posture ng bansa. Sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahigpit na binabantayan ng Philippine Coast Guard ang dalawang Chinese PLA Navy warships at ang China Coast Guard vessel na namataan sa layong 69 nautical miles sa Cabra Island, Occidental Mindoro, sa loob ng exclusive economic zones ng Pilipinas. Sa 9th anniversary ng 2016 na South China Sea Arbitral Award, nababahala si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa patuloy na hindi pagkilala ng China sa nasabing ruling at sa illegal, coercive at aggressive actions nito. Naniniwala si Secretary Lazaro na ang pagpapatatag ng kaayusang nakabatay sa mga alintuntunin at mga pagsulong ng Arbitral Award ay nakasalalay sa diplomasya. Sang-ayon din dito si Defense Secretary Gilberto Teodoro at naniniwala na ang pagdepensa sa sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas ay hindi isang act of provocation, kundi isang sacred at fundamental duty ng bansa at pagpapakita sa responsibilidad ng pamahalaan para sa bayan. Binigyan din ni Secretary Teodoro na ang liderato ni Pangulong Marcos Jr. ay kumikilala sa international law hindi bilang isang principle kundi bilang isang lifeline. Isang matibay na deklarasyon na ang tanging lehitimong gabay sa kilos ng mga bansa ay sa pamamayani ng batas at hindi kailanman ang pamumuwersa ng kapangyarihan. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, hindi mabubura ang anumang uri ng pananakot
at misinformation ang final at legally binding arbitral ruling. Kabilang na ito sa matatag na pandaigdigang batas at patuloy na nagsisilbing tanglaw para sa lahat ng peace-loving countries na nagtataguyod sa rule of law. Sa ilalim ng Marcos administration, kasama ang kapangyarihan ng international law, hindi aatras ang Pilipinas para sa laban sa soberenya sa West Philippine Sea. To China PLA Navy Warship 793. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRB 9701. In accordance with the Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zone Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, we are conducting maritime law enforcement operation. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone at approximately 16 nautical miles northwest of Cabra Island, Mindoro, Philippines. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your legal activities will be reported to the higher authorities. Over. Sa layuning mapataas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at pag-aani ng pamumuhay ng mga Pilipino, inaprubahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang 6.793 trillion pesos proposed budget para sa susunod na taon. Sa ginanap na cabinet meeting sa Malacanang kaninang umaga, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na sisiguruhin na ang 2026 budget ay hindi lamang pang economic growth, kundi maiangat ang buhay ng bawat Pilipino at ang susunod na mga henerasyon. Sa ilalim ng Marcos administration, mahalaga ang kapakanan ng bawat isa at ang kinabukasan ng taong bayan tungo sa mas progresibo at maunlad na bagong Pilipinas. At dito na po itatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.